Nasaan ang 3 milyong ipon ko? Ang sistema ng Diyos ng pag-ibig ay na-activate na. Pagkakakilanlan ng host, si Li Hang, isang walang trabahong abogado. Paralel na mundo, misyon, pagpares ng 1,000 magkasintahan. Kasalukuyang progreso, wala pang isa sa 1,000. Totoo ngang nakabalik ako sa nakaraan. Ikaw si Li Hang Siyang. Tia, kilala mo ako. 3 buwan na ang nakalipas. Ang manugang ko ay lumapit sa'yo. Para sa kaso ng diborsyo, humingi ka ng 8,000 piso. At nawala ang apo ko. Ma, yung bata, hindi naman talaga akin yun. Tumahimik ka. Ngayon, kailangan mong humanap ng bago para sa anak ko. Na-detect si Liu Qiangbei. 78% ang pagkakatugma, gantimpala sa misyon, 100,000 piso. Dagdag na kasanayan sa pag-ibig. Teka. May kilala akong isa, napakaangkop na babae. Totoo ba yan? Hindi mo ako niloloko, di ba? Talaga. Ang pangalan niya ay Shu Hui. 30 taon. May kasama siyang anak na 2 taong gulang. Hindi ko alintana ang may anak. Kaya makipag-ugnayan ka na agad, may apo ka na agad. Pero, kailangan ko munang magtanong, tungkol sa kagustuhan ni MS. Shu. MS. Shu, naaalala mo pa ba ako? Gumastos ako ng 80,000 para sa abogado kong si attorney. Lina nagpaanal ng kasal ko. Bakit? Nagpalit ka na ba ng trabaho at nagiging bugaw ka na ngayon? Ang taong ipakikilala ko sa iyo ay si Liu Qiangbei. Liu Qiangbei. Mula sa Qiangbei Construction Materials, ang dating asawa niya ba ay si Linda? Kilala mo siya. Siya ang umakit sa asawa ko bilang kabit, isa rin itong kapalaran. Gusto mo akong makipagrelasyon sa dating asawa ng kabit. May sakit ka ba? Miss Shu, pakinggan mo ako kung magpakasal kayo. Kapag nakita ni Linda, hindi ba siya magagalit? Sige. Ay dadagdag ko. Sige. Mga kaibigan sa livestream. Isang malaking balita, ngayon, itong 2 kasama ko, ang kanilang mga ex ay magkasintahan. Ngayon, pumayag na si MS. Shu na idagdag ka sa WeChat. Attorney Lee, tulungan mo akong mag-divorce, at ipakilala mo ako sa iba. Kailangan kong tanggapin ang kabaitan mo. Tara na, umuwi ka na at hanapin ang babaeng iyon at mag-umpisa ng romansa. Binabati kita, natapos mo ang unang misyon. Ang gantimpalang cash na 100,000 ay naipasok na. Nai-unlock ang kasanayan sa pag-compute ng kapalaran sa pag-ibig. 100,000. Hindi talaga ako niloko. Yayaman na ako. Narito na naman. Lilu, tulungan mo ako. In love ako. Sino ka? Ako si Zhang Jijia. Tinulungan mo ako sa kaso ng diborsyo. Mula sa Shuangxing Group, noong nakaraang linggo sa art exhibit, may nakilala akong babae. Nag-usap kami ng 2 oras. Bigla siyang tumakbo. Hindi ko man lang nakuha ang VX niya. Ang pangalan niya ay Liu Mengru. Sabi niya dati mo siyang kliyente. May mga mayaman din na hindi makapagpursige. Hindi porket may pera, magagawa mo na lahat. Sandali lang, may balita ako. Attorney Lee, noong nakaraang linggo sa art exhibit, may nakilala akong isang lalaki. Ang ganda ng usapan namin. Pero bigla akong umalis dahil may kailangan gawin. Mukhang kliyente mo rin siya. Pwede mo bang ibigay sa akin ang VX niya, Zhang Jijia? Hinahanap ka rin niya. Pupunta ako. Sige na, huwag nang mag-scroll. Ibibigay ko sa inyo ang WeChat. Lilu, ikaw ang tunay kong ama. Baba ka na, panganay. Sige. Okay na, pamilya, hanggang dito na lang tayo ngayon. Li Hang, ang cute mo. Linda, may nobya na si Liu Qiangbei. Ikaw pa ang nagpakilala. Ano bang pakialam mo? Bakit si Liu Qiangbei may nobya? Si Shu Hui pa na walang kwenta. Linawin mo nga. Ikaw ang unang nagloko. Wala akong pakialam. Gusto kong maghiwalay sila. Kung hindi, ay demanda kita. Kung hindi, ay demanda kita. Ano ang ay demanda mo sa akin? Sinuri ko na.
Ang mga abogado sa pribado, hindi pwedeng magpakilala ng kliyente. Ang tawag dyan ay salungatan ng interes. Una, hindi na ako abogado ngayon. Pangalawa, kahit na abogado pa rin ako, hindi labag sa batas ang magpakilala ng tao, ikaw. At saka. At ikaw ang unang nangaliwa, pinaalis mo pa si Ryoki ang Bay nang walang dala. Ngayon, wala ka ng karapatan, makialam sa kalayaan niya sa pag-aasawa. Pero si Shuhui iyon, ang asawa niya, ay naakit ko. Bakit siya ngayon, nang aakit sa asawa ko? Teka. Sinasabi mo ba na, ikaw ang unang nang-akit, sa asawa ni Shuhui? Oo nga, ano ngayon? Yan ang alindog ko. Bakit ka tumatawa? Tinutokso kita sa katangahan mo, kapag tinatrito kitang tao, pwede bang magpanggap kang parang tao? Hinahamak mo ako, wala akong pakialam, kailangan mong paghiwalayin sila, kung hindi, sisirain ko ang pwesto mo. Subukan mo. Linda, huminto ka. Shulin Construction, may mukha ka pang mag-iskandalo rito. Kung hindi dahil sa'yo, maghihiwalay ba kami ni Shuhui? Noong una, hindi mo ako sinisigawan nung nasa kama tayo. Ngayon, sinisigawan mo na ako. Hindi ba dahil sa'yo, nasaktan mo na si Shuhui minsan? Gusto mo pa ba siyang saktan ulit? Lalabanan kita, Lin Junshe. Baliw na babae. Lin Junshe. Mga pamilya, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Kailangan kong tumawag sa pulis. Hello, Ginoong Leo. Attorney Lee, nakipag-chat ako kay Shuhui. Magkikita kami bukas, pero medyo kinakabahan ako. Pwede bang bukas? Samahan mo ako, nasa 30 ka na. Magde-date ka pa, kailangan mo pa ako. Ngayon lang, please. Lilo, tulungan mo naman ako. Sige ba? Anong oras? Mga kapamilya, ngayon ay saksihan ng makasaysayang sandali. Umupo. Kamusta? Ako si Ryoki ang Bay. Kumusta? Ako si Shuhui. Ito ang anak kong si Xiaobao. Kumusta po, tito? Bata. Regalo. Wow. Optimus Prime. Mama, tingnan mo. Papa. Hindi ba ito ang dati kong asawa, at ang dating asawa ng asawa ko? Ang kapal ng mukha niyong magsama. Hiwalay na kami. Tumahimik ka. Hindi ko talaga matiis, magkasama kayo, sinadya mong sundan kami, ano ngayon, talagang gusto kitang inisin. Gusto kong maranasan nyo rin, ang sakit ng pagtataksil. Ikaw na ang magdala sa bata. Huwag mong hayaang, nakakainis ang mga taong ito. Sige, Tara, alis na tayo. Salamat. Ako na ang bahala dito. Ikaw na ang magdala sa mag-ina. Kailangan ka ni Shuhui ngayon. Sino ang nagpaalis sa kanila? Lihang, maniwala ka't hindi, isusumbong kita. Sige, magsumbong ka. Gusto mo bang ibigay ko ang address ng bahay namin sa'yo? Parang palaka na humalik sa palaka. Pangit na nga, pa-cute pa. Sino ang minumura mo? Minumura kita. Kapag tinatrito kang tao, pwede bang magpanggap ka naman na parang tao? Ang alam mo lang gawin ay tumulad sa asno. Parang sinipa ang ulo mo. Ano? Sasabihin ko sa'yo, ang mga ginawa mo noon, ay paglabag sa batas ng kasal. Kung sasampahan ka ng kaso ni Shuhui, siguradong mananalo siya. Nang aapi ka ng tao, ikaw ang inaapi, tumahimik ka, itigil mo yang pag-iyak, kung hindi, kakasuhan kita. Samurai, nang pinagtanggol mo kami, ni Xiaobao kanina, naramdaman ko, na maaasahan kita. Kumusta? Ayos lang ba? Ano pa nga ba? Unang date, nangyari pa ang ganitong bagay, siguradong si MS. Shu, ay may masamang impresyon sa akin. Napakamalas ko talaga. MS. Shu, ikaw talaga, ay. Sinong nagsabing masama ang impresyon? Mag-usap kayo. Ano? Ano? Hindi ka galit. Mama, gusto ko ang tito na ito. Mas mabuti siya kaysa kay Papa. Mapoprotektahan niya si Mama, Ginoong Leo. Kami. Subukan mo pa rin, kahit na ngayong umaga, may kaunting aberya. Pero nakita ko ang iyong katapatan. Totoo ba? Ang pagkakaintindihan ni Ryoki at Shuhui ay 78 puntos. Gantimpala, 78 puntos sa reward mall.
Ang tindahan ay naka-unlock na para sa cash exchange. Mga kasanayan sa item. Binabati kita sa pagkumpleto ng misyon. Palitan ng puntos para sa 10,000 cash. 78 puntos ay katumbas ng 78,000. Ang sistema ay may kabuuang 183 puntos. 183,000. Bagaman maraming pagsubok ngayong araw, pero sa wakas, nagkatuluyan din ang magkasintahan. Oy! Hindi ba't ito ang abogado, na natanggal sa aming firm, at napilitang mag-livestream, bilang matchmaker? Abogado Lee, di ba? Ah, hindi, Lee the matchmaker. Abogado na naging matchmaker, o matchmaker na nagtitinda sa kalye, Lee Hang. Kung aaminin mo ang pagkakamali mo, handa akong bigyan ka ng pagkakataon, bumalik bilang tagalinis. Guro, si Lee Hang mula sa parallel na mundo, masipag at matyaga, magaling sa trabaho, ngunit dahil sa pag-aaway kay Jia Jianzhong, palaging inaapi ng law firm. Sa huli, kahit naayos ang kaso, ibinibigay sa pangalan ng iba, walang pagkilala, wala ka ring pera, talagang hanga ako sa tibay ng loob mo. Pero, ang mga tulad mong natanggal sa trabaho, karapat dapat lang sa ganitong kapalaran. Pagla-livestream, tinatawag na pulubi ng internet. Bilang dati mong boss, hindi ko rin matiis na mapunta ka sa ganitong sitwasyon. Paglilinis, isa pa rin itong marangal na trabaho. Nag-o-overtime ako araw-araw hanggang alas 4 ng umaga. Walang bayad sa overtime. Yung mga kasong ginawa ko, ibinibigay sa iba para litisin. Bonus, ang kasikatan ay para sa iba. Kung ganitong trabaho, ibigay na lang sa iba. Lee Hang, ano bang pinagsasabi mo? Bakit? Matagal ka ng aso, hindi mo ba naiintindihan? Ang sinasabi ko, Lee Hang, ininsulto mo at siniraan ng law firm. Nananatili akong, may karapatang aidmanda ka, at ako rin, may karapatang aidmanda ka, pambabastos sa industriya ng live streaming. Karapatan ba? Sa tingin ko, ikaw ay tinanggal sa law firm, wala ng pera, parang asong ulol na tumatahol. Ito ang kinita ko sa live stream. 5,000 piso ang sahod. Araw-araw nagtatrabaho ng 18 oras. Walang pahinga buong taon. Huwag na lang. Kasikatan sa internet, pansamantala lang. Hindi ito magtatagal. Tayo na. Walang saysay na mag-aksaya ng oras. Sa wakas, ang ating buhay ay binabayaran kada oras. Samurai, samurai. Hoy, kumusta? Si Mr. Lee Hang po ba ito? Ako po ang operator ng Duya platform. Hindi kailangan. Sandali, Mr. Lee, gusto ka naming kunin. Maaaring pag-usapan ng bayad sa kontrata. Hindi interesado. Wan Jing. Lee Hang. Ang tagal nating di nagkita. Lee Hang, sabi ko nakalimutan mo na, baka hindi ka talaga nagustuhan ng tao. At nag-resign na siya 6 na buwan na. Ginoong Lin, may kailangan ka ba sa akin? Napanood ko ang iyong live stream, napakaganda, kahit na si attorney. Medyo bastos ang sinabi nila, pero, sinabi mo sa live stream na si Dasheng, ay puwa na empleyado, ito, hindi ba ito medyo sobra na? Pagkatapos ng lahat, ikaw rin naman, ay nagtrabaho doon, hindi ba ito totoo? Lee Hang. Isa kang mahusay na abogado. Sa loob ng 3 taon, nakapaghiwalay ka ng 872 mag-asawa. Ikaw na napakahusay na talento. Hindi dapat nagsasayang ng oras. Sa pagtitinda sa sulok ng pakikipag-date, gumagawa ng mga bagay na walang saysay. Kaya naman, bumalik ka bilang tagalinis. Humihingi ako ng tawad para sa kanila. Kailangan ka rin ng Days Ong, na tulad mong talento. Bilang kasosyo ng Days Ong Law Firm, opisyal kitang iniimbitahan na bumalik. Taunang sahod, magsisimula sa 1.5 milyon. Sa loob ng 3 taon, tinitiyak kong makakapasok ka sa partner trap. Sino ang nagtanggal sa akin noon? Desisyon niyo ni Jia Jianzhong. Wala rin akong magawa, pero hindi ka tumutol. Noong nagmi-meeting tayo, nandyan ka lang sa tabi. Wala kang sinabi kahit isang salita, Lee Hang. Inaamin ko, na mali ang ginawa ko noon. Pero ngayon, Ginoong Lee Hang, pwede ba kitang maabala ng ilang minuto?
Ikaw ay, ako si Shumei, direktor ng operasyon ng Duya Platform. Yung tumawag sa'yo kanina ay ang aking assistant. Gusto ka naming imbitahan na sumali sa aming platform. Ginang Shu. Hindi ba dapat mayroong unang dumating, unang serbisyohan? Trabaho lang naman. Walang unang dumating, unang serbisyohan. Lahat ay ayon sa kagustuhan ni Ginoong Lee. Tama ba, Ginoong Lee? Oo. Lee Hang. Platforma ng live streaming lang naman. Ano ang maibibigay nito sa'yo sa hinaharap? Magpakalinaw ka. Ang pagiging sikat sa internet, pinakamatagal na ang 1 o 2 taon. Ang pagiging abogado ang tamang landas. Pasensya na po, madam. Ang kumpanya naming Duya ay may halagang 200 bilyon. Isang kumpanya na nakalista sa Nasdaq. Magkano ang halaga ng inyong law firm? Hindi lahat ay nasusukat sa pera. Tama. Hindi lahat ay nasusukat sa pera. Pero ang pera ay nakakabawas ng karamihan sa mga problema. Hindi ba, Ginoong Lee? Katatapos lang tumawag ng aking assistant sa iyo. Sinasabi mo ba na 1 milyong bayad sa paglagda? Oo. Bibigyan kita ng 3 milyon. 3 taong kontrata. 3 milyon. Lee Hang, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang mga platform na ito, mahilig mangako ng malaki, at ako mismo ang magiging manager mo. Nagtatrabaho ako sa Duya ng 8 taon. Napasikat ko na ang 3 milyonaryong host. Napaka-espesyal ng iyong posisyon. Abogado sa diborsyo at matchmaker. Ang IP na ito ay maaaring maging isang phenomenon. Lee Hang, pag-isipan mo ng mabuti. Propesyonal ang abogado. Pwede itong maging panghabang buhay na karera. Ang landas ng pagiging tagapagbalita ay para sa kabataan lamang. Kapag tumanda ka na, at laos na, ano pa ang magagawa mo? Propesyonal. Isang propesyon na hindi umaabot ng 10,000 sa isang buwan. Si Ginoong Lee kahapon ay nag-live stream ng 3 oras. Kumita siya ng halos 100,000. Attorney Lin, maaari ko bang tanungin ang inyong law firm? Mabibigyan ba siya ng ganitong kita? 1 taon na may 365 araw. Ilang araw ba siyang mag-o-overtime para kumita? Pwede ko siyang bigyan ng 2 milyong sahod kada taon. E di bibigyan ko siya ng 4 na milyon. Iba pa ang kita sa mga regalo. Bagong sikat lang siya na streamer. Paano mo nalaman na magtatagal ang kasikatan niya, Mr. Shu? Huwag magpadalos-dalos, Ginoong Lee. 8 taon na akong nasa operasyon. Alam ko kung sino ang sisikat, at kung sino ang panandalian lang. Sigurado ako dyan. Kaya mong maging isang fenomena. Pastahan tayo. Makikipagtulungan ka ba? Makikipagtulungan ka ba? Huwag muna magmadali. Uminom muna tayo ng kape. Lee Hang, huwag mo siyang pakinggan. Nagsusugal lang siya. Paano kung hindi ka sumikat? Pwede siyang mag-terminate ng kontrata kahit kailan. Sa oras na iyon, wala kang makukuha. Lahat ng mga kondisyon ay malinaw na nakasulat sa kontrata. Sa loob ng 5 taon, kahit sumikat siya o hindi, ang 4 na milyong ito ay kanya. Hindi nyo ba tinitingnan ang gastos? Sulit si Ginoong Lee. Attorney Lin, hindi ka na nakakasabay sa panahon. Lee Hang, maaari kitang bigyan ng track para maging kasosyo. Pinakamaaga sa 3 taon. Maaari ka nang maging kasosyo. Pagkatapos ng 3 taon, ang halaga ni Ginoong Lee ay magiging 10 beses ng kasalukuyan. Attorney Lin, hindi ka na makakasabay. Ikaw. Tigil. 4 na milyon. Ayoko. 2 milyon. Ayoko rin. Ano? Ginoong Lin. Naalala mo pa ba kung bakit ako natanggal? Noong katapusan ng nakaraang taon, yung kaso ng diborsyo ng mayaman, ang kliyente ay ako ang pinili. Ang kita sa kaso ay hindi bababa sa 50,000. Resulta, ang katrabaho kong si Dongxing, tumakbo kay Jia Jianzhong para magsumbong. Sinabi niyang inagaw ko ang kaso niya. Hindi raw ako marunong makipagtulungan sa team. Si Jia Jianzhong, hindi man lang ako tinanong. Diretso niyang ibinigay ang kaso kay Dongxing. At pinalayas pa ako. Hindi ko alam ang mga detalye noon. Hindi ko alam, Mr. Lin. Ikaw ay isang kasosyo. Ang iyong opisina ay katabi lang ng kay Jia Jianzhong. Sinasabi mong hindi mo alam, o sinasabi mong alam mo. Pero ayaw mong masaktan si Jia Jianzhong, dahil siya ang iyong guro. Siya ang iyong gabay. Tama ba? Pasensya na. Ang pasensya na ito. Huli na ng 6 na buwan. Mr. Shu, salamat sa pagtingin mo sa akin, pero gusto ko lang gumawa ng sarili kong bagay, kumita ng kaunting pera, mamuhay ng gusto kong buhay. Ayaw ko nang masakop ng kontrata, o ng ibang tao, Ginoong Lee. Talaga bang hindi mo na ito pag-iisipan? Hindi na kailangan. Salamat. Ginoong Lin.
Pwede mo ba akong tulungan ulit? Pakiusap, sabihin mo kay Jia Jianjong. Huwag na niya akong guluhin. Kung hindi, hindi ko palalampasin ang law firm. Sana pag-isipan mo ulit ng mabuti. Huwag mo akong bibigwin. Sino yan? Ikaw. Ikaw, bakit hindi ka nagsusuot ng damit? Ah. Ay sige na nga. Diretso na tayo sa usapan. Wala namang ibang tao. Ang init dito. Mr. Shu, nandito ako para pag-usapan ang kontrata. Hindi ko ba sinabi? Hindi ako pipirma. Tinitiyak ko. Sa pagkakataong ito, matutuwa ka sa mga kondisyon. Ginoong Shu, napakalaki ng sakripisyo. Sa tingin ko hindi ko kaya. Anong iniisip mo? Kontrata ng top streamer, 5 taon ang pirmahan. Bayad sa pirmahan ay 1,050,000. 10,000 buwan ng sahod. 60% ng kita sa regalo. Ito ang aming platform. Pinakamataas na antas ng kontrata. Ano ang mga kondisyon? 3 beses na live stream kada linggo. Hindi bababa sa 2 oras bawat isa. Ang iba pa. Ikaw na ang bahala. Ang iba pa. Ikaw na ang bahala. Hindi pwede. Bakit? Una, ang pagla-livestream ay libangan ko lang. Ayokong maging pabigat ito. Pangalawa, ayokong makulong sa kontrata ng 5 taon. Panghuli, sa 1 taon ng pagla-livestream, makakakuha ng 3 o 4 na milyon. Bakit kailangan magkontrata? Pwede namang ayusin ang oras ng pagla-livestream. Shu, sir, malapit na ang oras ng aking livestream. Mauna na po kayo. Pag-isipan mo pa, aalis na ako. At saka, hindi ito sakripisyo. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Lilu, pagod ka sa paglilitis ngayon. May mga resources ka ba? Pahingi ng walang censors na resources. Mga kapamilya, ang livestream ay hindi lugar na walang batas. Ngayon, ang pangunahing paksa ay legal na konsultasyon. Sabay na rin ang pag-promote ng aking law firm. Lihang Law Firm. Boss, 80 na ang edad ko. Pwede bang magtrabaho kahit may sakit? Ang biro ay biro lang. Pero totoo ang sinasabi ko. Katatapos lang itayo ng law firm ko. Kailangan ko ng tao. Oo, sa mga interesado, pwede nyo akong padalhan ng resume. Sige, ngayon, magsisimula na ang legal consultation. Sa mga interesado, pwede kayong makipag-usap sa akin. Attorney Lee, may nagbanta sa akin gamit ang mga hubad na larawan ko. Ano ang gagawin ko? Pupunta ako sa Lolita Voice. Kaya ko ang boses na ito, Ji Zhang. Madam, pwede bang ipaliwanag mo ng detalyado? Sa totoo lang, ako ay isang lalaki. Tawagin mo akong Kuya Zhang. Sige po. Kuya Zhang, pwede mo bang ipaliwanag ng detalyado ang sitwasyon? Noong nakaraang mga araw, sa isang social media app, may isang babae, idagdag mo ako. Sabi niya mag-isa lang siya, malungkot siya. Gusto niyang may makausap. Tapos nag-video call kami. Oo. Habang nag-uusap kami, sabi niya, mainit daw. Gustong maghubad. Tapos sinabi niya na maghubad din ako. Kaya naghubad na rin ako. Kaya nga. Kinabukasan, nagpadala siya sa akin ng screenshot ng video na wala akong suot na damit. Sinabi niya na sa loob ng 1 linggo, kailangan kong magpadala ng 100,000 piso sa kanya. Kung hindi, ipapadala niya ito sa pamilya ko. At ipo-post pa ito online. Nagbigay ka ba ng pera? Wala. Ako'y nag-aayos lang ng aircon. Saan ako kukuha ng ganun kalaking pera? Pero, paano kung talagang ipadala niya sa asawa ko? Huwag na huwag mong ibibigay. Kapag binigay mo, patuloy ka lang nilang tatakutin. Ano ang gagawin ko?
Una sa lahat, kailangan mong itago ang lahat ng ebidensya, kasama ang mga chat logs, mga record ng transaksyon, at mga mensahe ng pangingikil. Tapos agad na mag-report sa pulis. Ito ay isang kaso ng pangingikil. At saka yung sinabi mo, kung talagang ipapadala niya sa pamilya mo. Oo nga, patay na ako niyan. Isipin mo ng mabuti. Kahit na i-post mo, ano ang magagawa nito? Basta't hindi ka mahihiya, ang mahihiya ay ang iba. Ang galing ng taktika ni Lilo, taktikang walang hiya. Sige, biro lang, sabihin mo na lang, AI generated ang video. Peke ito, may nagplano nito laban sa'yo. Ngayon, napaka-advanced na ng AI technology. Sino ang makakapagpatunay na totoo ito? Xu Yao. Anong ginagawa mo rito? Nag-apply ng trabaho. Ikaw ang gold medal lawyer ng Dasheng Law Firm. Isang eksperto sa larangan ng mga alitan sa pananalapi. Kahit pumili ka ng 5 law firm, lahat sila gusto kang kunin. Bakit ka pupunta sa maliit kong opisina? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Pwede kang mag-interview kahit kailan. Pero sasabihin ko sa'yo ng malinaw. Kakaumpisa lang ng law firm ko. Sa ngayon, wala pa kaming malalaking kaso. Tulad ng sa iyo sa Dasong, mga kasong nagkakahalaga ng bilyon. Sa amin, bihira kaming makakita ng ganyan. Oo, alam ko. Kung alam mo, bakit ka pa pumunta? Dahil sa'yo. Dahil matagal ko nang ayaw, manatili sa Daesong. Alam mo rin ang atmosfera sa Daesong. Intriga at suron, labanan ng kapwa, nakakapagod. Pero, sweldo, walang kaso ang sweldo, may sapat akong ipon para sa buong buhay ko. Sige, kung ganun ang sahod, ibibigay ko sa'yo mas mataas kaysa kay Daseng, 15%, bagaman kaunti lang ang mga kaso sa simula, pero ipinapangako ko, hindi kita pababayaan. Sige. Maligayang pagdating, magtatrabaho na naman tayo magkasama, kapatid na babae, masayang pakikipagtulungan, kapatid na lalaki. Attorney Lee, ako si Lu Jiming. Lumipat ako mula sa Tiancheng Law Firm. Nagtatrabaho ako sa criminal litigation. May kailangan ba kayo, MS? Shu, Attorney Lee, nandito ako para magbalita ng magandang balita, kami na ni Qiang Bei. Congratulations, totoo. Umabot na ako sa ganitong edad. Ngayon ko lang nalaman na may pag-ibig sa unang tingin. Mabait siya sa akin at kay Xiaobao. Mabuti naman. Sana'y maging masaya kayo. Boss. Yung babaeng si MS. Shu kanina, ikaw ba ang nagpakilala sa kanila? Oo, parang ganun na nga. Wow. Yung ipinakilala mo, nagkatuluyan talaga. Ang romantiko naman. Oy, boss. Meron din ako dito, mga kliyenteng nag-divorce. Pagkatapos ng kanilang diborsyo, wala pa silang natatagpo ang tamang kapareha. Pwede ba akong mag-promote din sa mga kaibigan ko ng serbisyo sa pagpapakasal? Syempre pwede, pero may ilang bagay na dapat tandaan. Mag-promote ng tama, walang bayad. Kami ang bahala sa pagpapakilala. Naiintindihan? Oh, tama, boss. May malaking kliyente. Gusto niyang tulungan natin siyang makahanap ng kapareha. Sun Weiwei, 38 taong gulang, General Manager ng Wayao Group, isang kumpanya sa top 500 ng mundo. Ganito kalaking kliyente, hindi ako sigurado kung makakahanap ako ng angkop, sabi ni Mr. Sun. Hindi siya nag-aalala sa pagkakapantay-pantay. Ang kanyang dating asawa, karaniwang empleyado ng kumpanya, hindi lang matanggap na mas malaki ang kita ng asawa niya. Araw-araw nag-aaway, sa huli naghiwalay din. Nagsisimula ang matchmaking, target na tao, Sun Weiwei. Hinahanap ang pinakamainam na kapareha. Matagumpay ang pag-match. Pangalan, Jiang Zixen, 32 taong gulang, doktor sa Surhiya ng pangalawang ospital ng syudad. Pagtutugma, 93. Tala. Pagkakaiba ng edad, 6 na taon. Bigla kong naisip ang isang tao, Jiang Zixen, isang siruhano sa pangalawang ospital ng lungsod. Mas bata lang siya ng 6 na taon. Sige, tatanungin ko. Sabi ni Mr. Sun, bagaman hindi siya nag-aalala, ngunit natatakot siyang mag-alala ang kabilang panig, at nag-aalala rin sa sasabihin ng iba. Ang problema sa iyong tuhod, ay dahil sa matagal na pag-upo, iminumungkahi ko na bawat oras ng trabaho, ay tumayo ka at mag-ehersisyo ng 10 minuto. Sige.
Magbibigay ako ng gamot, at kung sasamahan ng therapy, dapat gumaling ito. Oo, salamat. Unang ospital ng bayan. Di ng Sun. Ospital ng bayan. Narinig ko, na tinanggihan mo ang pakikipagkita sa akin, ha? Siya pala. Ako ang naka-duty ngayong gabi, bukas ng hapon ako magpapahinga. Gusto mo bang mag-dinner tayo? Kita tayo bukas ng hapon, 1:00, sa harap ng ospital. Sige, aalis na ako. Sige. Binabati kita, host, matagumpay na naipares ang isang magkasintahan, Sun Weiwei, Jiang Zixen, puntos ng pagkakatugma, 73, gantimpala, puntos, 73, kabuuang puntos sa kasalukuyan, 234 na puntos. Saan galing ang puntos? Wala naman akong ginawa . Nagkita sina Sun Weiwei at Jiang Zixen, nagkaroon ng interes sa isa't isa, nakipag-date na. Ay nako. Nasa opisina lang ako nakaupo, puntos mula sa langit. Ang saya naman ito. Boss, hulaan nyo. Ano yun? Nag-message sa akin si Mr. Sun, sabi niya kahapon pumunta siya sa ospital, at sakto nakita niya si Dr. Zhang. Ang saya ng usapan nilang dalawa, nagkasundo na sila, na mag-dinner bukas. Oo. Nagpadala pa sa akin si Mr. Sun ng red envelope, 66,666 bilang pasasalamat. Sabi niya, kulang pa sila ng legal na tagapayo sa kumpanya nila. Gusto nilang makipag-usap sa atin para sa pakikipagtulungan. Legal na tagapayo ng Wayao Group. Malaking proyekto ito. Oo nga, taunang sweldo ay hindi bababa sa 50,000. Ikaw ang makipag-usap dito. Mas may karanasan ka kaysa sa akin. Yung pulang sober. Tatanggapin ko na, kung sobra. Ilibre mo na lang kami ng masarap na pagkain. Ayos, galante si boss. Oo. Sige, punta na. Masipag akong nagtatrabaho, bakit basta-basta na lang ako tinanggal? Umalis ka na. Jia Jianzhong, gusto kong makita si Jia Jianzhong. Ikaw na matandang tuso, gusto kong makita si Jia Jianzhong. Aba, may lakas ng loob ka pang manakit, mga kapatid, bugbugin niyo siya. Boss. Mr. Lee, salamat sa pagtanggap mo sa akin kahit na may tampuhan tayo. Ginawa ko ito para sa iyong ina. Maraming salamat, Mr. Lee. May hawak din ako. May ilang kliyente na diborsyado, na gustong makahanap ng kapareha. Pwede mo ba silang tulungan? Gusto ko sanang kumita ng mas maraming pera para sa pagpapagamot ni nanay. Si Shen Kun, 32 taong gulang. Ordinaryong empleyado, inakusahan ng dating asawa ng pananakit, ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, sinabi ng nasasakdal na hindi ito totoo. Umalis ang dating asawa na walang dala. Ang isa pa ay si Zhang Ting, 30 taong gulang na guro sa kindergarten. Sinimulan ng pagsusuri ng kapalaran sa pag-ibig, layunin, Shen Kun at Zhang Ting. Resulta, -10 ang compatibility. May seryosong panganib ang pag-pair na ito. May pagkahilig sa karahasan si Shen Kun. Hindi inirerekomenda ang pag-pair. Itong si Shen Kun, hindi angkop. Bakit? Hindi ba siya inakusahan ng dating asawa ng karahasan sa tahanan? Hindi ba dahil sa kakulangan ng ebidensya, nanalo siya sa kaso, at sinabi pa ng hukom, na hindi siya nagkasala ng karahasan sa tahanan? Ang kawalan ng ebidensya ay hindi nangangahulugang walang nangyari. Maraming biktima ng karahasan sa tahanan, ay talagang walang ebidensya. Para sigurado, huwag muna ipakilala. Sige, huwag na lang. Hindi ko na lang sila ipakikilala. Babala. Nadetect ang mapanganib na pagkikita. Nagkita na sina Shen Kun at Zhang Ting. 5 bituin ang antas ng panganib. Ano? Si Shen Kun at Zhang Ting, nagkita kagabi ng 7:00. Sa isang western restaurant. Kasalukuyang estado, nagdagdagan sa WeChat, madalas mag-chat, babala ng panganib. Sa loob ng 72 oras, maaaring magkaroon ng karahasan. Nako.
Shu Yao, tulungan mo akong maghanap ng isang tao. Zhang Ting, 30 taon. Guro sa kindergarten. Sige, hahanapin ko agad. Nahanap na, Zhang Ting. Ang abogado sa kaso ng diborsyo ay Dong Xing. Dong Xing. Ikaw ang nagpakilala kina Shen Kun at Zhang Ting. Hindi ako. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sa totoo lang. Ginoong Li, ibinigay ko lang ang mga dokumento kay Shen Kun. Hindi ko siya direktang ipinakilala. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Sinabi ko na sayo. May pagkahilig sa karahasan si Shen Kun. Sinabi ko na huwag mo siyang ipakilala. Bakit hindi ka nakikinig? Akala ko kasi, ayaw mo lang akong mag-matchmaking. Ako. Akala mo. Alam mo ba na ang akala mo, ay maaaring makapatay ng tao? Ngayon din, kontakin mo si Zhang Ting. Kahit anong mangyari, hanapin mo siya. Ilayo mo siya kay Shen Kun. Kung may mangyari, ikaw ang mananagot. Ginang Zhang. Ginang Zhang, may mahalaga akong sasabihin sa iyo, attorney. Dong, bakit ka nandito? Nandyan ba si Shen Kun? Wala, nasa trabaho siya. Bakit? Ginang Zhang, may isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Si Shen Kun, maaaring delikado siya. Noong naghiwalay siya, dahil inakusahan siya ng dating asawa ng pananakit, hindi ba kulang ang ebidensya? Kaya hindi itinuloy ng korte ang kaso. Attorney. Dong, alam kong para sa ikabubuti ko ito, pero nitong mga nakaraang araw, nang makasama ko si Shen Kun, napakabuti niya talaga. Sa tingin ko siya na talaga ang hinahanap ko. Ginang Zhang, kailangan mo akong paniwalaan. Binalaan ako ni attorney Li Hang. Sinabi niyang delikado ang taong iyon, si Li Hang. Siya yung sikat na abogado. Narinig kong nag-aasikaso rin siya ng matchmaking kamakailan. Hindi niya makikita ang tagumpay natin. Sinadya niyang manggulo. Siya ang boss ko. Hindi niya gagawin yan. Sige na, attorney. Dong, alam kong para sa akin ito. Pero may sarili akong desisyon. Ay. Ginang Zhang. Hello, attorney. Lee, sinabi ko na kay Zhang Ting, pero hindi siya naniniwala. Sabi niya mabait sa kanya si Shen Kun. Nasaan siya ngayon? Nasa bahay siya. Wala si Shen Kun. Bantayan mo muna dyan. May mali. Agad na mag-report sa pulis. Sige. Baka nagkamali ang sistema. Hindi pwede. Kailangan nating mag-ingat. Kamusta? Sino po ang hinahanap ninyo? Ikaw ba ay Shen Kun? Oo, ako nga. Ikaw ba ay hindi naman mukhang may pagkasapian ng karahasan. Maingat at malumanay magsalita. Ako ang abogado ni Zhang Ting, Dong Xing. Attorney. Dong, ikinalulugod kitang makilala. Salamat sa pagpapakilala mo sa akin kay Zhang Ting. Shen Kun, bumalik ka na. Attorney. Dong, bakit nandito ka pa? Dumating si attorney Dong para bisitahin ka. Talagang responsable siyang abogado. Attorney. Dong, bakit hindi ka pumasok at umupo? Hindi na, uuwi na ako. Sige. Nagkamali kaya si Li Hang? Mukhang si Shen Kun. Hindi siya mukhang mapanganib na tao. Babala ng panganib. 5 bituin ang antas ng panganib. Inaasahang mangyayari sa loob ng 72 oras. Isang marahas na insidente. Kasalukuyang countdown, 48 oras. Ano kaya ang mangyayari? Dong Xing, nasa bahay ka ni Zhang Ting, laging nakaantabay. Sinasabi ko, laging handa. Pagod ka ba? Gusto mo bang magpahinga? Hindi ako pagod. Kapag kasama kita, hindi ako napapagod kahit kaunti. Zhang Ting, sa mga araw na magkasama tayo, talagang masaya ako. Ako rin. Alam mo ba? Ang dati kong asawa, lagi niyang sinasabing hindi ako sapat. Sabi niya konti lang ang kinikita ko. Sinasabi nilang wala akong silbi. Pati na rin inakusahan akong nang aabuso. Kahit sa huli ay nanalo ako. Ngunit ang alaala na iyon, talagang masakit. Lahat ng iyon ay tapos na. Ngayon, nandito ka na sa akin. Hindi ka magiging katulad niya, di ba?
Hindi ka ba magagalit sa akin? Siyempre hindi. Dongxing, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi kong bantayan mo si Zhang Ting, Li Lu? Sa tingin ko, nagkamali ka talaga. Hindi ako nagkamali. Kailangan mo akong paniwalaan, Li Lu. Magsabi ka ng totoo. Ikaw ba? Ayaw mo bang hayaan ang iba na magnegosyo ng matchmaking? Anong ibig mong sabihin? Narinig ko kay Zhang Ting. Ikaw ang hindi nagpapakilala. Natatakot ka ba sa amin? Naagawin ang negosyo mo, Dongxing. Magpakalinaw ka, para sa kaligtasan ni Zhang Ting ito, pero hindi ko talaga makita, kung saan delikado si Shen Kun. Kapag may nangyari, huli na ang lahat, Attorney Lee, sa tingin ko, sobra kang nag-aalala. Ganito ba ako hindi pinagkakatiwalaan, mas mabuti pang umasa sa sarili. Magandang araw, MS. Zhang, ako ang may-ari ng law firm ni Li Hang. Li Hang, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Wala nang dapat pag-usapan. Sinabi na sa akin ni Attorney Dong, ayaw mong may ibang mag-matchmaking. Kaya ka nandito para manggulo. Hindi ganun. Delikado talaga si Shen Kun. May ebidensya ka ba? O may makatwirang basehan ka ba? Attorney Lee, hindi ko alam kung ano talaga ang gusto mong gawin. Pero pakiusap, huwag mo na akong guluhin. Kung hindi, magrereklamo na ako sa pulis. Talagang parang aso na kumagit kay Lu Dongbin. Hindi nakikilala ang mabuting puso. Hayaan mo na, ako'y nakikialam lang. Ginoong Lee. Anong nangyari? May iniisip ka ba? Nalulungkot ako. Ang mabuting puso ay hindi pinapahalagahan. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Ang natitira ay wala na sa kontrol mo. Pakiramdam ko may masamang mangyayari sa isang tao. Pero walang naniniwala sa akin. Maniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako. Bakit? Mr. Shu, sa tingin ko, parang iba ka sa inaakala ko. Marami pa akong ibang bagay na kailangan mong tuklasin, Mr. Lee. Imbitahan mo akong magkape. Siyempre. Hindi ba't hindi kayo naniniwala sa akin? Sampa ang ipagtanggol ang boss. Maniwala sa boss. Paano kung wala talagang mangyaring masama? Kung ganun, kasalanan iyon ni Shen Kun. Mukha kasi siyang masamang tao. Pasensya na, Ginoong Lee. Ako. Limang minuto na lang. Isang minuto na lang. Saklolo. Alipin. Zhang Ting. Bilisan mo, buksan mo ang pinto, saklolo. Tumigil ka, ano ka ba? Bitawan mo ako, papatayin ko siya. Wala na, wala na. Inspector, nagkamali kayo. Siya ang unang nanakit. Nagpapanggap ka pa rin. Gusto ko lang siyang takutin. Mahal na mahal ko siya. Tingnan nyo. Nakatagong kamera. Nasa bahay ka pa ng biktima. Naglagay ng kamera. Ako. Tabi, tabi. Tabi, tabi. May pamilya ba? Oo. Kamusta siya? Maraming pasa sa malambot na tisyo. Namamaga ang mukha. Nabali ang kaliwang pulso. Pero ang ulat ng pinsala, sapat lang para sa minor na sugat. Anong ibig mong sabihin? Maaaring hindi ito maging isang kasong kriminal. Pinakamataas na parusa ay administratibong pagkakakulong. Ang bigat ng sugat niya. Ganito ang pamantayan ng pagsusuri ng sugat. Maliban na lang kung may ibang ebidensya.
Kuya, saan ka pupunta? Maghanap ng ebidensya. Kagabi. Nanunood ako ng cellphone. Bigla niya akong tinanong, sino ang kachat mo? Sino ang kachat mo? Isang katrabaho. Cute na bata. Pinapalayo kita sa akin. Mahal. Akala ko. Papatayin niya ako. Gaano na kayo katagal magkakilala? 1 linggo. Kahapon hindi naka-on ang kamera, kaya kulang pa ang ebidensya sa ngayon. Pasensya na. Magpahinga ka muna at magpagaling. Shu Mei. Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Dalawang beses na siyang nagpakasal. Sa totoo lang, 3 beses. Ang unang asawa niya si Lin Yuwei. 5 taon na ang nakalipas nang mag-report siya ng domestic violence. Kulang ang ebidensya kaya umatras sa kaso. Pagkatapos umatras sa kaso, na-aksidente sa sasakyan. Aksidente sa sasakyan. Opisyal na itinuturing na aksidente. Pero ang timing ay masyadong sakto. Nakaligtas siya. Pero nagkaroon ng matinding trauma sa pag-iisip. Ngayon ay mag-isa siyang naninirahan sa ibang lugar. Halos hindi lumalabas ng bahay. Paano naman ang pangalawa niyang asawa? Siya ba yung nagsampa ng kaso laban sa kanya? Pagkatapos ng diborsyo, pumunta siya sa ibang bansa. Kung gusto mong pabagsakin si Shen Kun, kailangan mong hanapin si Lin Yuwei. Narito ang kanyang address. Salamat. Dahil nagpasalamat ka na, kailangan ko ng pabuya. Ano ang gusto mo? Babalik ako para kunin. Kuya. Shu Yao. Sumama ka sa akin bukas sa labas ng bayan. Siya. Gusto mo ba kaming makita? Hindi ko alam, pero kailangan nating subukan. Attorney. Lee, ang galing naman ng pagkakataon. Shen Kun. Bakit ka nandito? 15 araw na administratibong pagkakakulong. Pero nakalaya ako sa piyansa. Ha ha ha. Ay nako, sino ba naman ang nagsabing biktima rin ako? Sinabi ko na. Si Zhang Ting ang unang nanakit. Huwag kang mag-alala, mabilis lang ako, ipapasok ulit kita, pasok na. Ay nako, may ebidensya ka ba? Attorney. Lee, ako naman, agad-agad kitang hinanap. Ayaw ko talagang mawala ka. Ay demanda kita ng paninirang puri. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam. At saka, pakisabi kay attorney. Dong, salamat, yung mga ipinakilala niyang babae. Gusto ko silang lahat. Inaabangan ko ang susunod. Lumayas ka. Ikaw na baliw na babae. May CCTV dito. Hintayin mo ako. Gusto kong basagin. Gusto kong basagin ito. Sa opisina ng abogado ni Kuya. Sige, basagin mo na. Bilisan mo, Kuya, mag-ingat ka, huwag kang madapa. Sino? Ginang Lin. Ako si attorney. Li Hang, gusto kitang makausap tungkol kay Shen Kun. Ay, sinaktan na naman niya ang isang babae. Na naman. Sinaktan na naman. Sinaktan niya ang babae at nagtamo ng bahagyang pinsala, pero kulang ang ebidensya. Maaaring administratibong pagkakulong lang. Alam ko na. Magpapatuloy siya. Ginang, Lin, kung handa kang magpatotoo, hindi ko kaya, hahanapin niya ako. Sinabi niya, napapatayin niya ako kung magsasalita ako. Siya ang gumawa ng lahat ng ito, pero walang naniniwala sa akin. Sabi ng hukom wala akong ebidensya.
Sabi nila ako ang may gawa nito. Ginang Lin, kung mayroon kang anumang ebidensya, kahit kaunti lang, ako. Minsan ay palihim na nag-record. Cute. Ang lakas ng loob mong sumagot. Huwag mo na siyang saktan. Nakikiusap ako, huwag mo na siyang saktan. Lumuhad ka sa akin, lumuhad. Bakit hindi mo inilabas noon? Kinuha ko. Ibinigay ko sa pulis. Pero sabi ng abogado niya, pinutol ang recording. Sinadya ko raw. Walang naniniwala sa akin. Sinasabi nilang nagsisinungaling ako. Gusto ko raw mangikil ng pera. Ginang Lee. Ngayon may mga maniniwala na sa iyo. Talaga ba? Ngayon hindi ka nag-iisa. Kasama si Zhang Ting at iba pang mga biktima. Magtutulungan tayo sa pagtestigo. Narito na. Attorney Lee, ito ba ay isang class action lawsuit? Mga kasama, narito tayo ngayon, hindi para sa personal na alitan, kundi para sa lahat ng biktima ng karahasan sa tahanan. Ang karahasan sa tahanan ay hindi isang pribadong bagay. Ang nang-aabuso ay dapat managot. Ang karahasan sa tahanan ay hindi isang pribadong bagay. Ang nang-aabuso ay dapat managot. Simula na ang pagdinig. Unang hakbang, beripikahin ang mga partido, pagkakakilanlan ng kinatawan sa paglilitis, pakiusap sa abogado ng nagsasakdal, ipahayag ang mga kahilingan sa paglilitis, mga katotohanan at dahilan, bigyang diin, oras at paraan ng pag-aabuso sa pamilya, mga resulta at kaugnay na ebidensya. Mga hukom at tagapaghusga, law office ni Lihang. Tinanggap ang atas ni Zhang Ting, ang nagsasakdal. Inatasan ako, bilang kanyang kinatawan sa paglilitis, para humarap sa kasong ito. Nagsagawa na ng investigasyon at pangangalap ng ebidensya bago ang paglilitis. Ngayon ay magbibigay ng opinyon ukol sa kasong ito. Ang nagsasakdal at ang nasasakdal, mula nang magparehistro ng kasal, ay maraming beses na sinaktan at inalipusta, tinakat at iba pa, na nagresulta sa karahasan sa tahanan. Ngayon, may mga ebidensya, tulad ng sertipiko ng doktor. Kinatawan ng nasasakdal. Kinatawan ng hukom ng nasasakdal. Ang aking kliyente ay walang sala. Ang sinasabing karahasan sa tahanan ay gawa-gawa lamang ng mga babaeng ito. Para sa pera, mga kasinungalingang maingat nilang pinagplanuhan. Nagkaisa sila, gusto niyong mag-blackmail ng sama-sama. Sige, ipaliwanag mo ito. Cute na bata, ang lakas ng loob mong sumagot. Tama na, nakikiusap ako, tama na. Itong mga recording, maaaring peke ito. Ang korte ay nag-atas ng isang profesional na ahensya para magsagawa ng pagsusuri. Ito ang orihinal na recording, walang pag-edit. Akusado na si Shen Kun. Pamilyar ka ba sa boses sa audio? Ito ang bahay ni Zhang Ting. Kamera na may pinhole. Sa memory card, mayroon ang akusado na paulit-ulit na pananakot kay Zhang Ting sa salita at kilos. Hindi ako ito. Ito ay pinagsama-sama, tahimik at umupo. Hukom. Lubos kaming naghihinala na ang abogado ng nagsasakdal ay gumagawa ng lahat ng paraan upang makakuha ng ebidensya sa ilegal na paraan at sinisilip ang pribadong buhay ng nasasakdal. Ang ganitong kilos ay malubhang lumalabag sa karapatan sa pagkapribado ng nasasakdal. Ang aming panig na nagsasakdal ay naglagay ng kamera dahil sa matagal ng pang-aabuso ng nasasakdal. Noong nakaraan, maraming beses nang tumawag sa pulis, nagpagamot, ngunit ang mga ebidensya ay hindi pa rin sapat para makasuhan ng akusado. Para sa sariling kaligtasan, pag-iingat sa mga ebidensya ng pang-aabuso, isang desperadong hakbang, at ang kamera ay naka-install sa sarili ng nagsasakdal, pang-araw-araw na buhay, sa lugar ng sala, at hindi saklaw, ang pribadong espasyo ng iba. Ang layunin ng pag-install
ay ganap na para sa pagkuha ng ebidensya ng domestic violence. Walang paglabag sa karapatan ng iba, na legal na sitwasyon. Humihiling sa korte, na tanggapin ang ebidensya, hukom. Sa kasalukuyan ay may isa pang biktima, si Lin Yuwei. Limang taon na ang nakalipas, nagpakasal kami ni Shenkun. Sa simula, napakabait niya, pero sa ikatlong araw ng kasal, sinimulan na niya akong saktan. Ang mga ito. Lahat ng ito ay gawa niya, sabi niya. Kapag nag-report ka, papatayin ko ang buong pamilya ko. Ikaw, baliw na babae, nagsisinungaling ka. Akusado, binabalaan kita ulit. Kakasuhan kita ng paglabag sa korte, kung magpapatuloy ka. Hukom. Ayon sa mga tala ng media, at investigasyon ng pulisya, ang akusado, sa nakaraang 5 taon, ay nakipag-ugnayan, sa hindi bababa sa 20 solong kababaihan, pinagmulan ng pamamahala. Sa kanila, may 6 na babae, na nakaranas ng iba't ibang antas ng karahasan. Hindi ito nagkataon lang, ito ay isang planadong krimen. Kasalanan ninyong lahat ito, kayong mga cute. Isang cute, si Liren Xiaoyuan, cute, ang nagsasakdal. Hindi sila sumusunod, ano ang masama kung pinagsabihan ko sila? Dalhin sila. Wala akong kasalanan, hindi ako si Suko. Si Shenkun ay napatunayang nagkasala ng sinadyang pananakit, hinahatulan ng pagkakakulong, ng 3 taon. Sa pagdinig ng kasong ito, natuklasan na, ang akusado ay may gawaing pananakit sa pamilya, na nagdulot ng malubhang pinsala sa biktima, na may kinalaman sa sinadyang pananakit, ayon sa batas ng pamamaraan ng kriminal. Seksyon 11. Ang karahasan sa tahanan ay hindi isang pribadong usapin. Ang nang-aabuso, ay dapat magbayad. Samurai. Ngayon ay tatawagin natin ang unang manonood. Attorney Lee, ako ay naloko ng isang app, ng 30,000 piso. Sabi nila may mga dekalidad na lalaki. Pinapanta nila ako sa tindahan. Pagkatapos pumirma ng kontrata, nag-iba ang trato nila. Lahat ng ipinakilala nila sa akin ay mga pekeng kasal. Hinahawakan pa nila ako. May ebidensya ka ba? Ebidensya. Meron. May mga recording at chat logs. Pwede tayong magsampa ng kaso, pero mahirap kung iisa lang ang maghahabla, maliban na lang kung sama-sama tayong maghahabla. Nabiktima rin ako. Isama niyo ako, sama-sama nating aidmanda ang manloloko na ito. Ang law firm ni Lihang ang tutulong sa mga biktima ng APP. Libreng tulong sa legal na aspeto. Maaaring magpadala ng ebidensya sa pribadong mensahe. Ang galing ni Attorney Lee. Attorney Lee, ako ay empleyado ng APP. Gusto kong i-report ang pandaraya ng kumpanya. Narito ang mga materyales sa pagsasanay ng empleyado ng kumpanya, mga script ng pandaraya, at mga peking impormasyon ng kliyente. SF. Talagang totoo ito. May espesyal na database ng mga peking kasal ang kumpanya. Lahat sila ay mga bayarang tao. May training pa sa pagsasalita. Tinuturuan kami kung paano mangloko ng pera. Liang Cheng, handa ka bang tumstigo sa korte? Oo. Natatakot akong maghiganti sila. Huwag kang matakot. Poprotektahan ka ng batas. Bukod pa rito, may libu-libong tao ang nanonood ngayon. Kung maghiganti ang APP, magiging sentro sila ng atensyon. Sige, handa akong magpatotoo. Hanggang dito na lang ang live natin ngayong gabi. Pakiusap, makipag-ugnayan agad ang mga biktima sa amin. May ilang negosyo na gumagamit ng pangalan ng matchmaking para manloko. Panahon na para pagbayarin sila. Nag-trigger ng bagong misyon. Labanan ng matchmaking scams. Gantimpala ng misyon. Puntos na pinarami ng 200. Unlock ng function ng investigasyon ng negosyo. Hello. Attorney Lee, ako ang legal director ng APP. Ang content ng iyong live stream ngayong gabi ay pinaghihinala ang panloloko at paninirang puri. Pakidelete ito agad.
at humingi ng paumanhin. Kung hindi, isusumbong ka namin. Kita-kita na lang tayo sa korte. Kapatid. APP, isusumbong ka. Tamang-tama, wala akong pagkakataon para imbestigahan sila dahil sila na mismo ang lumapit. Gawin na nating mas malaki ang laban na ito. APP ay nagsampa na ng kaso sa korte laban sa akin para sa paninirang puri. Boss, may pag-asa ba sila? Kung wala tayong ebidensya, sila ang magkakaroon. Kaya, kailangan nating mangolekta ng sapat na ebidensya, kuya. Pagkatapos ng live kagabi, may 387 tao na, mga biktima na nakipag-ugnayan sa amin. Magaling, Shuyaw, ikaw ang bahala sa pag-aayos ng mga testimonya at ebidensya ng mga taong ito. Sige. Lu Jiming, ikaw ang bahala sa pag-imbestiga ng APP, impormasyon sa rehistro ng negosyo, istruktura ng mga shareholder, at mga financial statement na iintindihan, at kontaken ng taong nasa loob, siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Opo. Boss, ano ang pwede kong gawin? Ikaw, pumunta ka sa APP, mag-undercover. Nasa loob. Boss, kaya ko ba? Nagtrabaho ka sa matchmaking, alam mo ang mga diskarte, at may karanasan sa pagbebenta. Ito ang iyong pagkakataon, na itama ang iyong mga pagkakamali dati. Sige, ako na, tandaan. Ang misyon mo ay, mag-apply sa loob, kolektahin ang mga panloob na impormasyon, pagsasanay sa pagsasalita, impormasyon ng kliyente, at ang listahan ng mga kasal. Dalhin mo ito palagi, isulat mo ang mga nilalaman ng pagsasanay. Boss, paano kung mahuli tayo? Hindi mangyayari yan, kulang sila sa tao ngayon. Pumupo ka. Lumalakas ang mga batikos sa kanila online, maraming empleyado ang nag-resign. Kamusta? Ito ang aking resume. Ginoong Dong, ano ang dati mong trabaho? Sa isang maliit na kumpanya ng matchmaking. Masyadong maliit ang saklaw. Gusto kong lumipat sa mas malaking platform. At saka, wala ring kwenta ang boss nyo. Alam mo ba ang tungkol sa kumpanya namin, APP, ay leader sa industriya. Matagal ko nang hinahangaan. Mabuti. Kamakailan sa internet, may ilang maling pahayag. Ano ang tingin mo? Tiyak na ito'y masamang kompetisyon. Napanood ko ang live na iyon. Paninira lang iyon. Pwede ka nang magsimula bukas. Attorney Lee, ako si Gao Hejen, Ginoong Gao. Ito ang mga ebidensyang nakalap ko sa loob ng 3 taon. Tingnan mo. May sariling script library ang kumpanya para turuan ang mga empleyado paano linlangin ang mga kliyente. At saka, may mga peking impormasyon ng kliyente. Peking kliyente. Oo. Sila yung mga mataas ang pinag-aralan at mataas ang kita ng mga kliyente. Sa totoo lang, karamihan ay imbento lang. Ito ang listahan ng mga peking kasal. Tingnan mo. Inupahan sila ng kumpanya para samahan ang mga kliyente sa pakikipag-date. Ang mga taong ito, nandito pa ba sila ngayon? Oo. At saka, kilala ko ang isa sa mga kasabuat sa kasal. Gusto rin niyang kumalas, pero natatakot sa banta ng kumpanya. Maaari ba silang magpatotoo? Kung kaya mo, igarantiya ang kanyang kaligtasan. Dapat ay handa siya, at nagbabanta pa sa personal na kaligtasan, sa part ng mga scam sa kasal. Ginoong Gao, narito ang 100,000. Alam kong ikaw, gumagawa ng mabuti, nang walang inaasahang kapalit, ngunit ang mabubuting tao, dapat may magandang gantimpala. Sige. Kuya. Sa 387 biktima, may 263 tao, ang handang magsampa ng sama-samang kaso. Magaling. At may isa pa akong natuklasan na pagkakatulad. Lahat ng mga biktima ay pagkatapos ng diborsyo, sa loob ng 6 na buwan, ay na-target ng APP. Anong ibig sabihin nito? Ang APP ay may espesyal na team, nag-aabang malapit sa tanggapan ng civil affairs, o kaya sa pamamagitan ng pagbili ng personal na impormasyon. Tinutukoy ang mga bagong diborsyado. Dahil ang mga taong ito ang pinaka-nagiging marupok, pinaka-madaling mabiktima ng mga salita, tama, at saka, sila ay pumipili, may sapat na kakayahang pinansyal.
Hindi ito simpleng panloloko. Ito ay organisado, pinagplanuhan, kriminal na grupo. Kuya, may nangyari kay Dongxing. Boss, tulungan mo ako. Nalaman nila na ako ay isang especially iya. Tumawag agad ng pulis. Sige. Sandali. Sino ka? Bata. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa'yo? Hindi ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magkunwari. Bata. Ang iyong recorder. Nahanap na namin. Magsalita ka. Siya ba yun? Pinadala ka ng abogado ni Lihang. Ayaw mong magsalita, ha? Gaya ng dati. Unahin ang pagdurugo. Tumigil ka. Lihang. Sakto. Hindi na namin kailangang hanapin ka. Kung alam ko lang, mas huli na sana akong pumasok, Inspector. Mas maaga ka sanang dumating. ₱5 milyon para sa isang martial arts, at hindi pa maganda. Kahit ang kapitalista may iyak sa'yo. Lihang, tulungan mo ako. Kumpirmahin ang pag-activate. Sama-sama tayo. Ikaw. Ikaw ba'y abogado o sundalo? Boss. Huwag kang masyadong pogi. Tulungan niyo kami. Boss. Tama na ang pagpapapogi. Tulungan mo kami. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Boss. Pasensya na. Naging pabaya ako. Huwag ka nang magsalita. Walang gagalaw. Mga pulis, sinadya niya kaming saktan. Nandyan ang mga CCTV. Kami ay nagtatanggol lamang. Kayo. Illegal na detention. Sinadyang pananakit. Ay naku, sayang. Kulang ang ebidensya. Si Kalbo lang ang makukulong. Hindi mahuhuli ang Red Matchmaker Act. Magkakaroon din ng pagkakataon. Shuyaw, maghintay at kumilos ayon sa sitwasyon. Mag-ingat ka palagi, parang may kakaiba sa paligid. Basta nandyan ka, wala akong kinatatakutan. Attorney Lee, ako si Bayway. Dalawang taon na akong marriage broker sa app. Tinakat nila ako. Kapag nagsumbong ako, sisiraan nila ako. Huwag kang matakot, poprotektahan ka ng batas. Hindi mo naiintindihan, may hawak silang mga malaswang larawan ko, lihim nila akong kinunan. Sabi nila, kung ako'y magtataksil sa kanila, ipapakalat nila ang mga larawan sa internet. Hindi mangyayari yan, tutulungan ka namin.
Shuyaw, dalhin mo sila. Kuya. Tara. Tara. Itapon mo, kaya mong panatilihin ito ng matagal. Halika. Siya iyon, sugod. Sabihin. Sino ang nagpadala sa inyo? Hindi ko alam. Ayaw magsalita. Oo. Oo, ang APP, Joe Minzu, binigyan kami ng 10,000 para turuan ka ng leksyon. Kuya, bakit hindi tayo tumawag ng pulis para makialam ang mga awtoridad? Tumawag na ako. Pero ganitong kaso, kung walang konkretong ebidensya na direktang sangkot si Joe Minzu, pwede niyang itanggi ang lahat. Boss, may nangyari sa internet. Kanselahin. Binabalingtad nila ang katotohanan. Sila ang unang nag-umpisa. Ano ang gagawin natin ngayon? Ipaglaban ang katarungan. Attorney Lee, narinig ko na ang nasa likod ng APP ay Shengshi Capital. May tiwala ka bang mananalo ka? Attorney Lee. Ginoong Lee, matagal na tayong hindi nagkita. Ginoong Joe, hindi halata na malalim ka. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ang APP ay sekim lang sa pera. Hindi ko akalain na may kinalaman pa sa sindikato. Planadong pagpatay. Hindi ako makapaniwala. Ikaw, isang sikat na abogado, ay nag-akusa sa harap ng korte. Ako, isang babae. Oo. Oo, APP. Binigyan kami ni Joe Minzu ng 10,000 piso para turuan ka ng leksyon, Lee Hang. Sakto. Hindi na namin kailangang hanapin ka pa. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Boss, pasensya na. Naging pabaya ako. Kanidnap ang kasamahan ko. Hinahabol ang saksi ko. Kahit ano pa ang nasa likod mo. Anong klaseng kapital? Sa round na ito, sasama ako hanggang dulo, Ginoong Lee. Hindi mo dapat sabihin iyan. Nananatili akong may karapatan. Nahabulin ka sa paninirang puri. Ginoong Joe, kita tayo sa korte. Ngayon ay magbubukas ang korte. Hukom. Ang akusado na si Lee Hang sa livestream. Hayagang paninirang puri sa aming kliyente. Nagdulot ng masamang epekto. Humihiling ng pampublikong paghingi ng tawad. At bayaran ang danyos na 5 milyong yuan. Ito ang ulat ng pagsubaybay sa opinyon ng publiko sa internet dahil sa livestream ng nasasakdal. Ang presyo ng aming stock ay bumaba ng 15% at nawalan kami ng 30% ng mga kliyente. Kagalang-galang na hukom, may ebidensya kami na magpapatunay na ang nagsasakdal ay sangkot sa pandaraya, hindi kami naninira. Tandaan, kailangang maramdaman ng kliyente na hindi sila makakahanap ng kapareha kung hindi sila magbabayad. Pananakot at brainwashing, laging epektibo. Hindi malinaw ang pinagmulan ng recording na ito. Hindi ito maaaring gamitin bilang ebidensya. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Nakahanap ako ng maraming ebidensya. Walang dapat mag-alala. Isa-isa nating titingnan. Dahan-dahan nating susuriin. Ito ang mga internal na dokumento ng APP. Detalyado itong nakatala kung paano nila ginawa. Pekeng impormasyon ng kliyente. Ito ang listahan ng mga pekeng kasal. Ginang Bayway, handa siyang tumstigo sa korte.
Bayway. Kanino ka papanig? Huwag mong kalimutan ang mga nasa likod mo. Ako si Bayway. Sa app, naging kasabwat ako sa kasal ng 2 taon. Gamit ang app, palihim akong kinuhanan ng hubad na larawan, at ginamit ang mga ito para takutin ako, para maging kasabwat sa kasal. Buwan-buwan ang kumpanya, ay nagbibigay sa akin ng 5,000 piso na sahod. Bawat pagsamahan ko sa isang kliyente, dagdag na 500. Tinuruan nila ako kung paano umarte, kung paano magustuhan ng kliyente. Tapos sa tamang oras, tatanggihan, para maramdaman ng kliyente na hindi siya sapat. Nakasama ko na ang daan-daang kliyente sa blind date, lahat sila naloko. Pero ako rin ay tinakot. Sila ang gumawa nito. Dahil gusto kong mag-resign. Akala mo sapat na ang pabagsakin ng APP. Mayroon akong 20 ahensya ng pagpapakasal. Ilan ang kaya mong pabagsakin? Isa-isa. Sige, subukan mo. Ang akusado, mayroon pa bang ibang ebidensya? Meron. Humihiling akong ipatawag ang saksi. Go ahead, Jen. Ito ang app, mga panloob na datos sa loob ng 3 taon. Kasama rito ang peking impormasyon ng kliyente, payroll ng mga peking kasal. Mayroon ding mga tala ng pagsasanay sa pagsasalita. Hukom. Hindi malinaw ang pinagmulan ng mga ebidensyang ito. Si Gao Hejian ay dating empleyado ng APP. Dating empleyado. Ang mga ito ay mga dokumento sa trabaho niya. Habang siya ay nagtatrabaho pa, ganap na legal. Ang mga ito ay maaaring personal na gawain ng mga empleyado. Personal na gawain. Ika-15 ng Agosto taong 2023. Silid pulong ng kumpanya. Pagsasanay ng lahat ng sales. Tagapagsalita. Direktor ng pagbebenta. Pan Zhengming. Tandaan ninyong lahat, ang mga kliyente ay parang mga tupa na nakatakdang katayin. Kung gaano karami ang maloloko, nasa galing ninyo yan. Ako ang bahala, sa pagkatay ng mga kulelat sa benta. Hukom. May gusto akong sabihin, ang nagsasakdal, maupo ka. Ang mga recording na ito ay edited. Hindi ko tinatanggap, Lihang, matapang ka. Akala mo ba pababagsakin mo ang APP? At tapos na, sinasabi ko sa iyo, may hawak pa akong 20 kumpanya. Kung hindi ka patatahimik, ikaw ay huhusgahan sa paglapastangan sa hukuman. Hukom. May isa pa akong ebidensya. Ito ang CEO ng APP, ni Joe Minzu, pinirmahang dokumento. Taong 2024, Marso, inutos mismo ni Joe Minzu, na ang lahat ng mga tindahan, ay palawakin ang saklaw ng mga kasal. At pataasin ang kahusayan ng panloloko. Pangulong Joe, pirma mo ba ito? Ang mga ito ay pinik ng mga tauhan. Pinik. Paano naman ito? Sa'yo ba ito? Bank statement mo ito. Ipinapakita na mula sa account mo. Maglipat ng 20 milyon. Ibahagi sa ilang mga account. Ito rin ba ay gawa-gawa ng mga tauhan mo? Hukom. Humihiling kami ng pag-urong ng kaso, tinanggihan. Ang hukuman ay naniniwala, APP, pinaghihinala ang may organisadong panloloko, napakasama ng kalagayan, Joe Minzu, bilang aktwal na tagapamahala ng kumpanya, may direktang pananagutan. Ang kasong ito, hindi lamang tinanggihan ang orihinal na demanda, ang hukuman ay magbibigay pa ng kaugnay na ebidensya, direktang i-turnover sa mga awtoridad, simulan ng investigasyon. Si Joe Minzu ay pinaghihinalaang may pandaraya, sumama ka sa amin. Umalis sa korte. Attorney Lee, nahuli ang CEO ng APP. Alam mo ba? Sinasabing ang halagang sangkot ay lampas 30 milyon. Ang katarungan ay maaaring maantala. Ngunit hindi kailanman mawawala. Boss, sumabog na ang trending topic, boss. Katatapos lang ipaalam ng pulisya na sina Joe Minzu, Pan Zhengming, at iba pang 7 ay nakakulong na, kuya. Ang collective lawsuit ng 387 biktima ay naisampa na. Mabuti. Tapos na ang misyon, labanan ng panloloko sa matchmaking, makakuha ng reward points na 2,000, kasalukuyang puntos, 7,420. Natapos ang layunin ng misyon, kailangan pa ng 20 pares.
Ang naipong puntos ay maaaring bawasan ang bilang. Kasalukuyang natitira pang 20 pares. Natapos ang layunin. Kaya mo yan, host. Malapit na matapos. Hindi ko alam pagkatapos nito, kung mananatili ako dito, o ibabalik ako. Boss. May tao sa labas na gustong makipagkita sa iyo. Sino? Sabi niya oo, yung nakausap sa livestream. Ang pangalan niya ay Fang Jincheng. Siya at ang asawa niya ay nagkunwaring naghiwalay at naloko. Ginoong Fang, okay lang ba na mag-leave ako? Oo, okay lang. Ay nako, Attorney Lee, gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo sa kaso ko. Niloko ako ng dati kong asawa. Anong nangyari? Nagkasundo kami sa pekeng diborsyo. Para makabili ng bahay sa school district, lahat ng ari-arian napunta sa kanya. 4 milyong paunang bayad, kotse, tindahan, anak na babae, lahat ibinigay ko sa kanya. Pero sino ang mag-aakala? Pagkatapos mabili, umalis siya kasama ang anak pabalik sa probinsya. Hindi na maibabalik ang kasal. Hindi na rin mababayaran ang perang ito. Ibinigay mo lahat ng ari-arian sa kanya, maliban sa bahay na nakuha bago ang kasal. Ang iba pa, ibinigay mo lahat sa kanya. May ebidensya ka ba? Mayroon akong mga chat logs. Maaaring patunayan na peke ang aming diborsyo. Ginoong Fang, walang pekeng diborsyo sa batas. Na konsepto. Ikaw at ang dati mong asawa, kumusta ang inyong relasyon? Sa tingin ko, maayos naman. Kaya pumirma ako sa lahat ng pinapapirma niya. Mayroon ba kayong malaking pagtatalo? Wala naman. Noong isang beses lang. Pinapanta ko siya sa ospital. Alagaan ang hipag ko. Nagwala siya ng malaki. Ang hipag mo. Ganito kasi, mayroon akong mabuting kaibigan. Ang pangalan niya ay Fang Zimo. Nanganak ang asawa niya ng kambal sa ospital. Gusto ko sanang pumunta ang asawa ko para alagaan siya. Hindi ko akalain na magagalit siya ng ganun kalaki. Kumusta ang relasyon nila? Ang relasyon ng asawa ko at ng asawa ng kapatid ko ay medyo okay lang. Pero ang relasyon nila ng kapatid ko, mabuti naman. Kapatid ko. Paminsan-minsan pumupunta sa bahay ko para kumain. Minsan pa nga natutulog sa bahay ko ng ilang araw. Silang dalawa, parang magkapatid na babae at lalaki ang turingan. Ngayon, yung pekeng diborsyo natin. Sila ang nag-isip nun para sa akin. Ilang taon na ang kapatid mo? Mas bata siya sa akin ng 5 taon. Ngayon, siya ay 32 na. Ginoong Fang, nasaan ang dati mong asawa ngayon? Nasa kanyang bayan ngayon, Ning City. Tara, puntahan natin siya ngayon. Oo, ngayon. Sino yan? Iwan mo lang ang pagkain sa may pinto. Siya ang dati kong asawa. Sabi ko na. Bakit ka nandito? Kailangan ko ng abogado. Makipag-usap ka sa abogado ko. Ginang. Leo, ako ang abogado ni G. Fang, Lihang. Abogado. Akala mo ba na sa pagkuha ng abogado, matatakot mo ako? Hindi. Sino? Fang Zimo. Kuya, bakit ka nandito? HMM. Ha. Niloko mo ako para mag-divorce, para lang makasama siya. Niloko mo ako para mag-divorce. Ginawa ko ito para makasama siya. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Kaya, nakipaghiwalay ka sa akin, dahil sa pagtataksil, ng pinakamatalik kong kaibigan. Ano ang sinasabi mo? Hindi tayo magkasundo. Hindi magkasundo. Ginoong Fang, kalma lang. I'd demanda kita. Sige, I'd manda mo. Akala mo natatakot ako sa'yo. Tingnan natin.
Ginoong Fang. Attorney Lee, siya ay mabuting kaibigan ko, Ginoong Fang. Ikaw at ang anak mo, nagpa-DNA test na ba kayo? Anong sinabi mo? Nagdududa ka na hindi ko tunay na anak si Kiki. Iminumungkahi kong gawin mo ito. Ito ang kinuha ko mula sa ulo ng kapatid mo. Ipatest mo ang buhok na ito para malaman ang relasyon sa anak mo. Attorney Lee, ang anak kong inalagaan ko ng 7 taon. 7 taon na, hindi pala siya tunay na anak. Paano siya naging ganito kalupit? At ang aking mabuting kaibigan, simula pagkabata ay kasama ko siya, lumaki. Ginoong Fang, magpakatatag ka, gamitin ang batas, para pagbayarin sila. Attorney Lee, humihiling ako ng pampublikong paglilitis, live na ipapalabas. Ginoong Fang, sigurado ka ba? Makikita ito ng lahat. Sigurado ako. Ipapakita ko sa lahat. Ang tunay na mukha ng mag-asawang ito, sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng diborsyo, maaaring mag-apply para sa muling paghahati ng ari-arian. Sa ganitong sitwasyon, kahit walang kaso, maaaring mabawi ang pera. Ngayon, natatakot ako sa dati mong asawa, na baka tumakas siya dala ang pera. Ikaw, talaga bang aalis ka? Paano kita pipigilan? Gaano palang kalaki ang kambal natin? Nang nagloko ka sa ibang babae, at kapatid mo pa mismo ang kasama mo. Fang Zimo. Tao ka pa ba? Maghiwalay na tayo, wala akong hihinging kahit ano, basta ang mga bata. Na-convert ko na lahat ng ari-arian. Sumama ka sa akin, pwede ba? Umalis tayo ng bansa, maghanap ng lugar na walang nakakakilala sa atin, at magsimula ulit. Jin Chong. Ang tagal nating di nagkita, napansin ko, hindi maganda ang itsura mo. Mga kaibigan sa livestream, siya ang nangaliwa. Pekeng diborsyo para manloko, lahat ng ari-arian, ngayon gusto pang isama, ang bayaw, at lahat ng ari-arian, para tumakas palabas ng bansa. Naniniwala ka ba sa akin? I'd demanda kita ng libelo. Sige, I'd manda mo. Kailangan ng abiso mula sa abogado. Malugod kitang tutulungan. Kapag ginawa ng iba, 2,000 sayo. Ngayon ay 1,000 may batas. Hinaharang mo ang pag-alis ko ng bansa. Alam mo bang labag sa batas ito? Liu Eugene. Bakit dati? Hindi ko napansin na ikaw ay ganitong klaseng babae. Ngayon, napansin mo na diba? Kuya, ikaw, talagang napansin ko. Para kang kalbong nag-aararo, walang hiya, paikot-ikot, para kang may pampadulas sa bibig. Lahat ng salita mo lumalabas. Itong tawag na kuya, nasabi mo pa. Fang Zimo, hindi ka ba magsasalita? Kuya, bakit kailangan pa ito? Nangyari na ang lahat. Hayaan mo na kami, umalis na tayo. Hoy, hindi kayo pwedeng umalis. Bitawan mo ako, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo nalang diretsong sabihin? Kailangan bang maghila-hilaan pa? Isang malaking lalaki na nambubuli ng babae. Anong klaseng galing yan? Ito. Siya ang aking dating asawa. Kung siya'y dating asawa, lalo nang walang limitasyon, karapatan ng kalayaan ng iba. Jin Chong, maghiwalay na tayo ng maayos. Huwag mo na, akong guluhin pa. Lalo na. Ngayon, may gusto na akong iba. Tayo. Magbubukas ng bagong buhay. Hindi ba maganda? Oo nga. Pagkatapos ng diborsyo, wala nang problema. Bakit pa nakikialam sa iba? Pero, pipigilan kita, dahil nangaliwa ka sa loob ng kasal, at nagkaanak ng isang babae sa iba, pati na rin ang pekeng diborsyo, para makuha ang lahat ng ari-arian. Ito ay para protektahan ang ari-arian ni Ginoong Fang. Diyos ko. Napakabigat na balita, hindi ko alam. Akala ko nasa Japan ako ngayon. Talaga.
Nagpapamanicure. Ang babaeng mahilig mag-makeup. Hindi dapat pakasalan. Bilisan mo. Pigilan mo siya. Hindi pwedeng hayaang ang ganitong babae na tumakas dala ang yaman. Jin Chong. Bakit ka ganyan? Siran mo ako. Gumagawa ka ng kwento. Alam mo ba iyon? Ang mga babae, sa bawat panahon, ay laging nasa leleyan. Kahit ilang chismis lang, ay pwedeng sirain ang kanilang reputasyon. Ikaw. Lumayas ka. Tama ka. Kahit kailan, ang mga babae ay laging nasa mahina. Girl help girls. Mga kapatid, kailangan nating lumaban. Girl help girls. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak gawin. Ang gusto ko lang, ay huwag na nila akong guluhin. Makakasama ang aking mahal, ngayon sa paliparan, at makaalis ng maayos. Ginoo, pakiusap, palayain mo ang babaeng ito. At palayain mo rin ang sarili mo. Bigyan mo siya ng daan. Hayaan mo siyang makadaan. Paano kung hindi namin siya palayain? Ipapakita ko sa inyo, na hindi rin kami mga babae madaling takutin. Oo, hindi kami madaling takutin. Sinusuportahan ko ang mga karapatan ng kababaihan. Pero pwede ba nating paghiwalayin ang mga sitwasyon? Ngayon, itong kawawang babae, nangaliwa siya. Pinapalaki niya ang anak ng iba. At niloko pa siya. Lahat ng mga ari-arian ay tatakas. Hindi ba niya kayang pigilan? Ang mga chismis ay nakamamatay. Ginoo, kailangan mong magbigay ng ebidensya sa iyong sinasabi. Binibini, mag-isip ka muna bago kumilos. Kung hindi, magagamit ka lang ng iba. Anong klaseng ugali yan? Maayos akong nakikipag-usap sa'yo. Bakit mo ako minumura? Hindi naman tayo magkakilala. Bakit ka nakikisawsaw? Anong gusto mong ugali ko? Gusto mo ng ebidensya, di ba? Ipakita mo sa kanya. Tingnan mo mismo. Ah. Ito ay. Ngayon naniniwala ka na ba? Tatakas na siya. Bilisan mo, hulihin siya. Bitawan mo ako, anong ginagawa mo? Tama na. Nahuli ko kayong dalawa, mga cutie. Ako'y tumutulong lang. Taong 2025 na. Alam mo ba ang kalayaan sa pag-aasawa? Oy kuya, bakit mo sinaktan si Ate Kiyo? Sinaktan mo siya pero hindi ako, di ba? Masyado kitang pinagbibigyan mula pagkabata. Ngayon, pati asawa ko, nagawa mong agawin. Wow! Modernong panjinlian ka pala, wala kang kahihiyan ha. Wala ka bang moral na prinsipyo? Wala akong moral. Pero hindi naman ako lumabag sa batas. Kayo naman. Nililimitahan ninyo ang aking kalayaan. Ginoong Fang, kanina, nagpapalipas lang ako ng oras. Ngayon, hindi na sila makakaalis ng bansa. Kailangan lang nating hintayin ang hatol. Sige. Hindi. Hindi ba natin papaluan ang mga cute na ito? Papakawalan na lang ba natin sila ng ganito? Masyadong madali ito. Bilang isang abogado, hindi ako pwedeng lumabag sa batas. Pero, dito. Oh. Anong ginagawa nyo? Hindi. Tapos na ang kaso. Pekeng diborsyo scam. Nakakuha ng gantimpala. Puntos na 1,200,000. Kasalukuyang kabuoang puntos. 8,920. Kailangan pa para maabot ang layunin. 5 pares na maipagkasundo. Pasok. Nakatanggap si kuya ng isang email. Kuya. Ito ay pagkilala ng asosasyon ng abogasya sa iyo. Ikaw si attorney. Lihang, di ba? Oo, ako nga. Kayo po ay kasosyo ng Kenglan Law Firm. Suya Lee. Lihang ng Lihang Law Firm. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay attorney? Lee. Isa siya sa mga tanyag sa aming hanay. Sikat na artista. Ye Yang. Hindi ba't ikaw at si Lilo ay nagkakilala na? Bakit hindi ka man lang magsalita, Sulu? Ako at si Lilo ay minsan lang nagkita. Oo nga, natalo ng ganyan. Kung ako ikaw, ayaw ko na ring makita si Lilo. Si Lilo. Ang gwapo niya talaga. Parang artista.
Attorney Lee Hang, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyo. Attorney Lee, ito ang aking business card. Ako'y mauuna na sa loob. Oy! Attorney Lee, huwag kang magmadaling umalis. Palagi kong naririnig na mataas ang tagumpay ni Attorney Lee sa pag-aasikaso ng mga kasal. Sakto. Kakatapos ko lang din mag-divorce. Gusto ko sanang magpatulong kay Lilo na ipakilala ako sa isang tao. Ano sa tingin mo? Sakto. Kakatapos ko lang din mag-divorce. Gusto ko sanang magpatulong kay Lilo. Ipakilala mo ako sa isa. Ano sa tingin mo? Automatikong naghahanap ng tugma, matagumpay na natugma, Suyali, hiwalay, Ye Yang, may asawa na, asawa kong si Zhang Xiao. Kalagayan ng relasyon, nangaliwa, kasama si Suyali, may hindi tamang relasyon sa katawan. Kaligayahan index, 60 pagsusuri ng sistema, sirang palayok. 2 sirang sapatos, bagay na bagay. May kilala nga akong isa. Sino? Si Attorney Su, sa tingin ko ikaw at si Attorney. Bagay na bagay. Talaga, ano ang nalaman mo? Imposible. Attorney Lee, ang galing mo talagang magbiro. Attorney may pamilya na siya. Paano naman kami magkakaroon ng relasyon? Tama ba, Attorney? Oo nga. Hindi ko alam. Nakasal na pala si Attorney. Talagang hindi tama. Hindi ba't? Pangangalo niya na yan. Ikaw. 2:30 na. Kailangan ko nang pumasok. Attorney Su, alam na kaya niya ang tungkol dito. Imposible. Siya naman, parang bulag na pusa lang, na nakatagpo ng patay na daga, Sulu. Hindi na ako pupunta, sa kwarto mo ngayong gabi. Maraming kakilala dito. Baka makita tayo ng iba. Siyempre pupunta ka. Anong kinatatakutan mo? Ang mga mangyayari kapag nakasarado na ang pinto, paano malalaman ng iba? Kahit may makakita. Sasabihin natin, na tinatalakay ang kaso, pero mas mabuti nang, walang gulo. Kung hindi ka pupunta, ay padadala ko yung ilang Gina, mga video at larawan, sa asawa mo. Para makita niya kung paano ka sumipsip sa boss mo sa kama. Ako. Pupunta ako. Tama na yan. Tara na. Kailangan na rin nating pumasok. Shuyaw, tulungan mo akong hanapin ng isang tao. Sino? Isang partner sa Kendlan Law Firm, Suyali. Siyasatin mo siya, at isang abogado na ang pangalan ay Yeyang. Kuya, anong nangyari? Mahabang kwento. Ikaw na muna ang mag-imbestiga. May kutob ako. Ang biyahe papuntang Beijing ay malamang hindi magiging payapa. Sistema, na-detect ang host na nahaharap sa random na pangyayari. Hindi sinasadyang natuklasan ang pugad ng prostitusyon. Piliin ang isa, magpanggap na isang bystander, gantimpalang pera na 500,000 piso. Piliin ang pangalawa, maging isang mapagmalasakit na mamamayan. Agad na magulat, gantimpalang puntos na 200. Hello. Mag-uulat ako sa pulis. Lilu, nasaan ka? Hotel ba? Oh, dapat nasa Beijing. Dumalo sa forum ng mga abogado, di ba? Ako. Mga kapatid, may magandang palabas tayo. Luhod. Talagang magkakilala tayo, magkatrabaho tayo. Pag-usapan natin sa presinto. Li Hang, ikaw ang may pakana nito. Siya ang naninira sa akin, wala akong kasalanan, luhod.
Attorney. Su, mas mabuti pang itira mo ang lakas mo, para ipagtanggol ang sarili mo. Yali Su. Yali Su. Yang Ye, ang lalaki ng mga loob nyo. Attorney. Jiang. Nagkakamali ka. Wala kaming ginagawang masama ni Attorney. Su, walang masama. Kayo sa kumpanya, habang naglalambingan, akala nyo ba walang makakapansin? Nahuli pa kayo, sa raid. Talagang napahanga ako. Pagkatapos ng diborsyo, palagi kitang iginagalang, itinuturing kang kaibigan, bilang kasosyo. Ngunit, ang ginagawa mo ngayon, nagpaparamdam sa akin, ako ang pinakamatalino. Jang Junhao, tapos ka na ba? Hiwalay na tayo, maghahain ako sa korte, ng petisyon. Para muling hatiin, ang ating mga ari-arian sa diborsyo. Hintayin mo, sa susunod na pulong ng mga kasosyo, magsusumite ako ng mungkahi, na kayo ay, tanggalin. Hintayin mo lang. Kumpanyang abogasya ng Kenglan, lungsod ng Jing, katuwang na si Suyali, Ye Yang. Tinanggal dahil sa isyu ng moralidad. Ang bilis ng kilos ni Jang Junhao. Boss, sa labas, sa labas may, dahan-dahan lang, Du Lingfeng, nasa labas si Du Lingfeng, sino? Yung bida sa Twilight, kumita ng bilyon-bilyon. Oh, yung aktor na yun, papasukin mo siya, sige, sige. Pakiusap, Ginoong Du. Kumusta? Kumusta, Attorney? Lee, maupo ka. Attorney, Lee. Ngayon, nandito ako, para humingi ng tulong mo. Gusto mo. Gusto kong mag-divorce. Ikaw ay kasal na. Oo. 3 taon na. Hindi pa ito naging publiko. Bakit gusto mong maghiwalay? Dahil niloko ko siya. Niloko mo siya tungkol saan? Sa totoo lang, kaming dalawa, hindi talaga nagmamahalan. Inayos lang ito ng kumpanya, noong una. Para lang matakpan ang mga chismis. Bakit kailangan maghiwalay? Kasi napagtanto ko na. Mukhang nagkakagusto siya sa akin. Pero ang aming sexual na oryentasyon, ay pareho. Kaya hindi ko siya magustuhan. Alam ba ng asawa mo? Hindi niya alam. Akala niya palagi, tunay kaming nagmamahalan. Sa mga taon na ito, patuloy ko siyang niloloko. Anong klaseng tao ang asawa mo? Mabuting tao. Mabait siya. Maunawain. Kahit para sa akin, iniwan ko ang sarili kong karera. Kaya, nakukonsensya ka. Oo. Nasaktan ko siya, sinira ko ang 3 taon niya. Ayokong sirain ang buong buhay niya. Paano mo gustong maghiwalay? Lalabas akong walang dala, sasakyan, ipong pera, lahat ay ayaw ko na. Hindi ito tungkol sa pera, alam ko. Pero bukod sa pera, hindi ko alam kung paano ko siya babayaran, katotohanan. Katotohanan. Kailangan mong sabihin sa kanya ang katotohanan. Ito ang utang mo sa kanya. Pero, natakot kang hindi niya matatanggap, o natatakot kang mabunyag ka. Ginoong Du, na nagpunta ka sa akin, ipinapakita nito na may konsensya ka pa. Pero kung gusto mong makipaghiwalay, ngunit hindi mo masabi ang totoo, iyon ang pinakamalaking sakit para sa kanya. Natakot akong kamuhiin niya ako. Hindi kanya kinamumuhian ngayon, dahil hindi pa niya alam. Kapag nalaman niya, ang galit ay darating. Pero kahit papaano, bigyan mo siya ng paliwanag, para malaman niya na sa loob ng 3 taon,
Hindi ito kasalanan niya. Ano ang dapat kong gawin? Magsabi ng totoo. Tapos, maghanda na kamuhian ng lubusan. Aaminin ko. Wala akong lakas ng loob na harapin siya mag-isa. At saka, sa ating dalawa, wala ring paraan para makadalo sa korte. Kaya attorney Lee, talagang umaasa akong matutulungan mo ako, bilang iyong abogado. Tungkulin kong tulungan ka, obligasyon ko ito. Pero sa ganitong bagay, mas mainam na payuhan kita, sabihin mo sa kanya ng harapan. Kung hindi, magiging sugat ito habang buhay. Pero, pwede kitang samahan. Sige. Tawagin mo siya sa opisina ng abogado. Samahan mo ako, sabay nating sabihin, sa pagkakataong ito, dapat ba akong pumili ng batas, o ng pagkatao? Ginang Yang Yan, ako ang abogado ni Ginoong Do Lingfeng, na kumakatawan sa kanya. Ngayon, inanyayahan ka ni Mr. Do na pumunta dito, upang pag-usapan ang tungkol sa inyong diborsyo. Hindi mo man lang magawang banggitin ang diborsyo sa akin. Niloko mo ako para pumunta dito, para siya ang magsabi sa akin. Tama ba? Du Lingfeng. Sa tingin ko, nakakatawa ang asawa. O sabihin natin, ako mismo ay isang biro. Hindi, yan. Ako ang may kasalanan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Aalis ako ng walang dala, isusuko ko lahat ng ari-arian. Nako, napakalaking, swerte ko pala. Kaya, Du Lingfeng, noong pinakasalan kita. Dahil lang sa pera. Ganoon ba? Hindi. Hindi. Patawarin mo ako. Kaya gusto kitang suklian, saan kita nasaktan. Sabihin mo sa akin ang dahilan. At patatawarin kita. MS. Yang, hayaan mong ako na ang magpaliwanag. Ayokong makinig sa'yo. Gusto kong marinig mula sa asawa ko, na siya mismo ang magsabi sa akin. Bakit? Kagabi pa nagpaalam kami ng magandang gabi. Bakit? Noong nakaraang linggo pa, magkasama pa kaming naglakbay. Bakit? Noong isang araw magkasama pa tayo, bumili ng pares na tsinelas. Ngayon, gusto mo nang makipaghiwalay. Bakit? Dahil hindi kita mahal. Kailanman ay hindi ko magagawa na mahalin ka. Pareho tayo ng sexual na oryentasyon. Pero huwag kang mag-alala, yan, maghahain ako ng kaso sa korte. Lalabanan ko ang sarili ko, para sa pagtatago ng sexual na oryentasyon sa kasal. Niloko kita. Para maipawalang bisa, ang ating kasal. Gagawin ko ang lahat, para mabawasan ang sakit mo. Ayoko. Ang natitira ko na lang ay ang sertipiko. Lalo na. Matagal ko nang alam. Anong sinabi mo? Matagal mo nang alam. 3 buwan pagkatapos ng kasal, nalaman ko na. Pero mahal kita. Akala ko mababago kita. 3 taon. Naghintay ako sa'yo ng 3 buong taon. Hihintayin kita, magbago ang isip mo. Hintayin kitang makalimot. Sa dahilan ng ating kasal. Hindi dahil sa pag-ibig. Patawad. Talagang patawad. Ngayon ba alam mo na ang nararamdaman ko? Bukod sa paumanhin. Ano pa ang gusto mong sabihin sa akin? Gusto mong sabihin sa akin? Paumanhin. Sige. Pipirmahan ko. Palalayain kita. Huli na ito. Noong una, maraming tao ang pinili ng kumpanya. Bakit ako ang pinili sa huli? Bakit mo ako pinili? Hindi ko alam. Parang may gabay ng tadhana, ikaw ang napili. Pakiramdam lang. Naiintindihan ko na.
Na. Aalis na ba ako? Sir. Lahat ng pares ay kumpleto na. Tagumpay ang misyon. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Pero, hindi mo naman siguro ako ibabalik, di ba? Mas marami na akong pera ngayon kaysa dati. Hayaan mo akong mag-enjoy. Ako at si Shumay. Ang galing naman. Attorney. Natapos mo na ba ang trabaho mo? Hayaan mo akong mag-isip. May isa pang kasal. Ako si Lihang, isang karaniwang tao. Ang nakikita ko ay ang pinakasimpleng kahulugan niyan.